Amen. Tapos na po manalangin. Amen. Ayan. Praise God. Tingnan mo yung mukha ng pinag-pray mo. Nakangiti ba? Mukha bang ubas o mukhang pasas? Na-encourage tayo at na-bless tayo sa panalangin ng bawat isa. Amen. Inaanyayahan ko rin po ang lahat ng mga nasa likod. Pwede po ba tayong mag-move forward? Lahat po ng mga nasa likod. Yan, move forward po tayo. Sige po. Lapit po tayo sa unahan. Eto po, maraming bakante. Wala po sa likod. Ayan, okay po. So, excited na po ba tayong mag-praise and worship? Parang hindi. Excited na po ba? Okay. So, alam niyo po, lahat naman tayo may kakayanang umawit. Tama po ba? Pero kung ang pag-awit natin ay wala sa puso, nasa nguso lang, para lang tayong umawit sa video okay. Tama po? Pero kapag umaawit tayo, ang naiintindihan natin at malinaw sa atin kung bakit tayo umaawit at nagpupuri. For sure, hindi sayang sapagkat ang ating pagsamba, ang ating pag-awit, alam natin na nakarating sa trono ng Panginoon at siya'y na-please. Amen po? Gusto ba nating mapangiti ang Diyos? Yan ba ang goal ng ating pag-worship na Lord, gusto kitang ma-please sa buhay ko. Gusto kitang mapangiti sa oras na to. Amen? Kaya po sabi, sa awit, chapter 145, verses 1 to 4. Sa Tagalog, babasahin ko po. Ang sabi, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari. Ano daw po ang sabi? Diyos ko at hari. Yung kanyang kadakilaan bilang Diyos at hari, aking ihahayag. Sabihin natin, ihahayag. Sa pamamagitan ngayon ng pag-awit natin, ihahayag natin ang kadakilaan ng ating Diyos at hari. Amen? Amen po ba? At ang sabi, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong tigilan ang pasasalamat sa Diyos. Amen? Dahil marami tayong dahilan para magpuri sa Diyos. Yung iba umaawit lang, pero yung iba umaawit ng galing sa puso. Amen? Dahil punong-puno ng pagpapasalamat sa isang buong linggong ginawa ng Diyos sa buhay natin. At sabi din po sa verse 2, aking pupurihit, pasasalamatan siya, araw-araw. Sabihin natin, araw-araw. Ang pagsasalamat sa Diyos ay hindi lang o pagpupuri, hindi lang tuwing Sunday, kundi araw-araw. Sabi dito, di ako titigil ng pagpasasalamat magpakailanman. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang tumigil. Magpasalamat. Amen? Dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Pwede ba nating palakpakan ng ating Diyos na dakila? Lahat ng excited sa Diyos, lahat ng excited na makatagpo ang Diyos, isang palakpak ng may galak. At lahat sabay-sabay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Come on, with power! Hallelujah! Hallelujah! Come on, yanigin mo ang langit! Hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! We bless your name! Hallelujah! We glorify your name!
you, Jesus. Taas natin ang ating dalawang kamay. Thank you, Lord, sa oras na ito na kami pinagtipon-tipon niyo, Panginoon. Lord, tunay na ikaw ay dakila at karapat dapat papurihan, Panginoon. Lord, we will bless you with all our hearts, soul, and mind, Panginoon. Dahil, Lord, ikaw lang sa oras na to ang nais naming makatagpo, Lord God. Wala nang iba. Panginoon, hindi kami lalabas ng pinto na to na walang nangyari, Lord God. Lalabas kami ng pinto ng simbahang ito na natransform ang aming buhay, ang aming puso. Punuin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa ng iyong pag-ibig, ng iyong galak, Panginoon, at ng kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord Jesus, ikaw lang ang aming audience at wala nang iba. Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, at ang lahat ng anak ng Diyos na handa ng magpuri sa Panginoon, malakas na palakpak! Come on, malakas na palakpak! Lahat ng anak ng Diyos na excited magpuri! Come on, talon! Ha! Ha! Let's jump! 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 Come on, one more time! Jump! 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 Hallelujah! Sabay-sabay! Whoa-oh! 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 Araw-araw! Araw-araw aawitan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Awitin mo na may galak sa puso. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupuri, ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, come on! Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw, araw-araw aawitan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupuri, ikaw at ikaw pa rin. Taas natin ang ating dalawang kamay. Palakpak natin ang kamay natin. Lahat na naniniwala na wala ang katulad ng Diyos, awitin ang buong puso. Isigaw natin, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, Come on, shout it wala out. kang katulad. Wala kang katulad, o wala 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 Lahat ng mga kang kababaihan, katulad. taas ang kamay ng mga kababaihan. Ayan, sabay-sabay nating awitin. Sabihin natin kay Lord, wala kang katulad. Come on! Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Lahat ng mga Wala kang kababaihan. katulad, o wala kang Wala kang katulad. Wala kang katulad, O wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala Lahat, kang katulad, o wala kang katulad. lahat naman ng mga kalalakihan, taas sa kamay ng mga kalalakihan. Kayo lang po ang aawit
Sabihin mo kay Lord, wala kang katulad. Come on! 1, 2, 3, go! Wala kang katulad o wala kang katulad. Wala kang katulad o wala kang katulad. Lahat naman na nagmamahal sa Diyos, taas ang kamay ng lahat na nagmamahal sa Diyos. Awitin natin ito sa Kanya ng buong puso. 1, 2, 3, go! Wala kang katulad o wala kang katulad. Wala kang katulad o Come on, wala shout kang it out! katulad. Wala kang katulad o wala kang katulad. Wala kang katulad o wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh-oh, 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 oh-oh-oh. Wala kang katulad o wala kang katulad. Wala kang katulad o wala kang Come on, shout it katulad. Katulad o wala kang katulad. Wala kang 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 katulad, O Diyos. Come on, church, shout it out. Wala kang katulad o Diyos. Yes, Lord. Wala kang katulad o Come on, Diyos. give your best worship to the Wala Lord. kang katulad o Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. There is no one like a God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God. Come on! Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever entranced. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever entranced. There is no one like our God. Hey! There is no one like our God. No one. There is no one like our God. Hey! There is no one like our God. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. Taas natin ang ating dalawang kamay. There is no one like our God. Yes, Lord. There is no one like our God. Whoa-oh. Whoa-oh-oh. Whoa-oh. Whoa-oh-oh. Whoa-oh. Yes. Whoa-oh-oh. Whoa-oh. Whoa-oh-oh. Whoa-oh. Ikaw at ikaw pa rin. Yes! Ikaw at ikaw pa rin, Panginoon, ang aming pupurihin araw-araw. Dahil ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, tapat magpakailanman. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tunay, Lord, na ikaw ay tapat sa amin. At sa oras na to, Panginoon, ikaw ang Diyos, Lord, simula noon hanggang ngayon. Diyos ka sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming nasyon. Ihahayag namin, Panginoon, sa oras na to,
ang iyong kadakilahan sa aming buhay. At inihahandog namin, Panginoon, ang aming buhay bilang buhay na sacrifice, Lord God, sa inyo. Kitang-kita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Kitang-kita mo, Lord God, walang lingid sa inyo, Panginoon. Siyasatin niyo po ang aming mga motibo, ang aming puso, at ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, kung sino ka sa buhay namin, simula noon hanggang ngayon. Kung gaano ka katapat, kabuti, at kung gaano niyo po kami kamahal, Panginoon. Lord, wala kaming maipagmamalaki sa inyo. Apart from you, we can do nothing. We are nothing and we have nothing. Kaya Lord God, sa oras na to, it's between us and you, Lord, na kami, Panginoon, ay kukonekta na sa aming pag-awit, Lord God, na maririnig dyan sa langit ang aming mga tinig na umaalingaw-ngaw, Panginoon, na nag-e-echo at nagiging isang mabangong samyo sa inyo ang aming pagpupuri. Yes, Lord. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Pwede ba nating taas ang ating dalawang kamay? Sabihin mo sa Kanya to. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin.
katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. 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 Pwede ba nating taas ang ating dalawang kamay sa Panginoon at awitin natin muli ng buong puso ito? All the voices. Come on. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Dinadakila ka, dakilain ka sa buhay ko. Dinadakila ka. Come on, church! Sa buhay. Dakilain mo ang Diyos sa buhay mo. Dakilain. Dakilain ka sa buhay ko. Dinadakila ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Pwede tuloy pa natin yung worship natin. Itataas ang Ngalan mo. Pass na po yung elements ko. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo.
Ayan, habang pinapasa po yung elements ng communion. Thank you. Ayan, okay na po na. Lahat na may tinapay na at nakakuha ng ostya, taas po natin to. I will read sa 1 Corinthians verse 11. Sabi ni Paul, "For I pass on to you what I have received from the Lord Himself." Sabi daw dito, "On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. And then He broke it into pieces and He said, 'This is my body, which is given for you, which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" So lahat ng nakatanggap ng tinapay, let's have a moment muna. Kausapin mo si Lord. Lord, thank you, Lord, sa inyong katawan, Lord. Lord, ito ang pinorosahan. Ito ang binugbog, Lord. Ito ang sinira, Lord, para sa akin. And I will read in Isaiah 53. It connects here to verse... Hanapin ko lang. Sabi sa book of Isaiah, ayan. He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. Ito yung part na nag-strike talaga dito. By His stripes, sabihin nyo, by your stripes, I am healed. Kaya lahat na may sakit, karamdaman ngayon, sabihin nyo, thank you, Lord. Ako'y pinagaling mo na. Let's break the bread. Pwede nating isawsaw nga sa juice kung medyo tuyo. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord, for your body. Kainin natin. Balik tayo sa 1 Corinthians ulit. Sabi doon, and in the same way, yun na yung nangyari. In the same way, He took the cup. Sabi ni Jesus, "This cup is the new covenant between God and His people. An agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat of this bread and drink of this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Itong dugo na to, itong cup na to nagsisimbolize ng dugo ni Lord Jesus. Sabihin mo, hindi na ang aking dugo, pero dugo ni Lord ang dumadaloy sa akin. Ito ang bagong covenant na binigay sa atin ni Lord. Kaya yan, sabihin natin, Lord, thank you, Lord, for your blood. Hindi na ang aking dugo ang dumadaloy, kundi ang dugo niyo, Lord. Thank you, Lord. Sabay-sabay natin inumin. Amen. Amen. So, thank you, Lord, for the communion. Thank you, Lord, for the worship. Bago tayo maupo, gusto ko kumamay kayo ng 5 tao. Sabi mo, you are blessed. Yan. Yan. Amen. Opo.
Hello po ulit. Ako po ulit si Mimoy. I'm your preacher for today. So, kung may kayo notes, ready na kayo ng notes. Pero I would like to pray first before we start. Okay lang, hindi na kailangan tumayo. Let's just bow our heads. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful day, Lord. Sa malamig na panahon na ito, we pray, Lord, samahan niyo po kami. Open our hearts, our minds, Lord, as we just receive your word, Lord. And Lord, gamitin niyo po ako, Lord, as a messenger lang, Lord. Tago niyo po ako, Lord, sa presensya niyo, Lord. Even yung mga nanonood sa live, Lord, that they may receive, Lord, yung salita mo, Lord, hindi yung salita ko, Lord. Thank you, Lord, for your presence, Lord. And Lord, you just pray, Lord, right now, Lord. Yes, Lord, revelation, Lord, to be revealed, Lord, in their hearts, in our hearts, Lord, this moment, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Okay. So, pwede na tayo mag-start po, no? So, nakakontrol ko ba yung slide? Di ko alam. Oh, ayan. Nakakontrol ko nga. Galing. High-touch. Hindi ako sanay. So, eto po tayo. Ang topic po natin for today, kasi bago na, hindi na yung mga series nila Pastor June, Dr. Atin. Pakibasa po, sabay-sabay. At the count of 3. 1, 2, 3. One true way. So, one true way. Bakit ganito yung title ko? Mimoy naman, parang ang corny mo mag-title. Pero kasi ganito yun. Next slide po tayo. Yan. Ay, sorry, sobra. Yan. What is religion? Natanong niyo na po ba yun? Nandito tayo, pumunta tayo sa church. Tapos, syempre, may mga nakakasama ka, all walks of life, iba't iba. Kunwari, ayain mo lang siya ng church, ay, hindi, ganito yung religion ko, iba religion ko, or hindi ako into religion. Pero natanong niyo ba, kahit sa cell group niyo, sa lead, ano po bang religion natin? Oo, Christian, oo, born again. Pero di ba ang daming nun, iba-iba. Pero yung pag-uusapan natin ngayon, tama ba ang relihiyon mo? Sige, tanongin mo yung katabi mo, tama ba relihiyon mo? Yan. So, ngayon may tanong ako sa inyo. Ano yung mga top religions? Interactive to ha. Hindi manonood lang kayo ha. Anong top religion? Sige, isip nyo. Christianity, Christian. Islam. Ano pa? Catholic. Counted pa rin siya as Christianity. Sige. INC. Parang Christian din. Buddhism. Ano pa? Hinduism. O ano pa? Sige. Ang dami no? Basta. So, ngayon, gets nyo, ang daming relihiyon. So, ngayon, nawawala. Balik ko ulit sa tanong ko, ano ba ang relihiyon mo? Ano ba ang relihiyon natin? So, actually, ang tanong, sino ba doon ang pinakatama? Sino ba doon sa dami-dami ng relihiyon? Which is the correct one? Di ba, sino dito gusto magkamali? Wala, di ba? Ayaw mo eh. Pero sino mas gustong tama siya? Lahat naman. Okay. So ngayon, there is one true religion. Totoo yun. Yun ang merong number 1 talaga na tama. Pero, actually, English and actually, dalawang klase ang relihiyon na meron dito sa mundong ito. 2 lang. Dami-dami natin binanggit kanina. But before we discuss yung dalawang religion na yun, hello, no? Wala ako. Sorry, ADHD moments. Let's ask ourselves muna. Ano yung question? What is the purpose of a religion? Ano bang purpose? Kuya Moy, okay lang naman di ba? Kahit anong walks of life, ito gusto ko. Naniniwala kay Jesus or what? Ganyan. Ito na yon. Balik tayo. Why do we need religion? Ano ba ang purpose ng relihiyon? Ito, kung i-quote ko si Robert Wright about religion, sabi niya, religion
is a feature of cultural evolution that, among other things, addresses anxieties created by cultural evolution. It helps keep social change safe from itself. Ang haba, kuya mo, hindi ko na-gets English pa, nosebleed ako. Okay lang. Explaining ko sa inyo ng konti. Parang ganito, kung may mga napanood kayong movie or may nalaman kayo sa history nun, kunwari, bumabaha, bigla yung balik tayo, back in time tayo. Sa mga tribo-tribo, yung river, nagagalit yung Diyos ng river na yan. Kailangan natin mag-alay para hindi tayo bahain. Gets yun? May ganon. Nagkakaroon tuloy ng culture na, pag may hindi sila ma-explain, ginagamit nila relihiyon. Yun yung nangyayari. Bakit may thunder, may lightning? Ayoko sabihin, very, very frightening. May thunder, may lightning. Ano gagawin? Kailangan, may aalay tayo dun sa thunder god para di tayo anuhin. So yun, minsan sa culture, dahil hindi nila ma-explain yung phenomena, yung events, yung mga nangyayari, lumilindol, teka lang, kailangan ko ialay yung aso ko. Ganon. Doon nagkakaroon ng cultural something chuchu, joke lang. Nagkakaroon ng cultural reason. Yun yun, nag-evolve sila na okay, game, para hindi mag-panic yung mga tao. Ito yun, ito lang kasi yun dahilan. Yun ang pinagmulan ng religion according to Robert Wright. So ngayon, sa ibang tao naman, ang religion, ginagamit nila as pang-escape nila. Example, siguro, ito yung pinakamagandang example. Ba't ka nag-church? Ayoko pumunta ng impyerno eh. Wow. Thank you po. Ayan, hello. Ba't ka nag-church? Para hindi ako parusahan ng Diyos. Wow. Feeling ng mga ibang tao, kaya pala kailangan ng religion para maka-escape, para maging ligtas ka sa bagay na hindi mo akalain. Which is sad, di ba? Hanggang ngayon, may mga tao, ganyan pa rin talaga tingin nila sa religion. Up until now, may mga hindi ma-explain. May na-aksidente, ganyan. Ay, sinumpa yan. Ganon, okay, ganon. This is why then, may iba't ibang worldviews yung mga tao. Kung pansinin nyo ngayon, minsan, ito, based on my observation, minsan may mga oldies na overly religious. Meron naman, yung mga kabataan, ayaw marinig na anything about the Bible, about the church, about the religion, allergic. Ganun. Relate? Nakikita na yata yun ngayon sa mundong ito. So ito, paano nabubuo yan? Nawala yung ko. Sige, okay lang. Oo nga, nawala nga. Next slide na lang natin. Meron kasing 5 foundational questions. Next slide ko ulit. Kita ba? Medyo. Sino mga hindi nakakita? Okay lang. May 5 questions kasi kung paano nabubuo yung mga iba't ibang worldviews din. Una-una, origin. Pagpahaba, saan tayo nanggaling? Where did we come from? Sunod, identity. Sino ba tayo? Sino ba ako? Ano ba? Sunod, 3, meaning. Ano ba meaning ng buhay ko? Why do we exist ba? Meron pa. Sunod. Number 4, morality. Paano ba ako mabubuhay? And yung huli, destiny. Ano mangyayari pag namatay na ako? Di ba, natanong natin yan? Both religious and non-religious people think of those questions, ask of those questions. We try to search for the answers to these questions. So, bibigyan ko kayo ng isang picture lang na madali lang maintindihan kung ano yung, in short,
Ayan. Ano nakikita nyo po dyan? May stickman. Ay, butas kagad. Pwede rin. May bangin. May tao. Tapos may other side. Wala ko munang nilagay dyan sa other side. Para lang mag-gets nyo. Pero, this represents us. Yung stickman na yan. Tayo, minsan, meron tayong gap sa buhay natin. Pakisabi, tapikin mo yung katabi, gap. Okay, gap. So, all belief systems try to bridge this gap. Feeling natin merong missing puzzle piece tayo. Kahit anong try ko, kahit ilang collect ako ng kutsilyo, kahit ilang inom ko ng iced tea, kahit makasakay ako ng motor na gusto ko or what, parang may kulang pa din. Hello? Hi. Lahat tayo, tinatry natin mapuno yung gap na yun para maabot natin yung mas magandang side or mabuo yung sarili or makuha yung best version ng sarili mo. Pwedeng, yun nga, magandang version ng sarili, pwedeng magandang buhay, lifestyle, magandang, ewan ko, kayo na mag-explain nun. Siguro, magandang kinabukasan, magandang whatever. All religions, in short, use human effort. Ba't ko sinasabing all religions, Kuya Moy? Paano yung mga hindi religious nga? Paano yung mga walang religion, mga agnostic? Kasama sila dun. All people use human effort to fill the gap, to reach that other side na hindi feeling nila may kulang. So ngayon, gusto ko, interactive ulit, taas po ng kamay kung feeling mo pa rin, may kulang pa rin sa buhay mo. Ako, honestly, nakataas kamay ko ngayon eh. Sige yan. Nakikita kayo ni Lord. Pinicture na kayo na sa langit. Ching! Joke lang. Pero lahat tayo meron, di ba? Ano ba itong other side na ito? Ano ba yan? What is that space dyan? Ito yon. Naalala niyo yung 5 na questions kanina? Ano yung una? Origin, identity, meaning, morality, destiny. Yang 5 questions na yan, alam nyo ba, para masagot yung 5 questions na yan, we all try to answer this eh. Pero, what is the other side? I'll give you one word. Salvation. We all try to save ourselves. Sabi mo sa katabi mo, salvation? Question mark. Salvation? Yun. Salvation. All our origin, identity, meaning, morality, and destiny can be answered by this single word. Salvation. Feeling natin may kulang? Hello. We just need salvation. And we all tried to achieve it. Tinry natin sa sarili nating paraan, sa sarili nating alam, through our experience, sa mga kausap natin, sa mga friends natin, mga ka-close natin, walks of life, way of life, makikita natin, titingin ka sa mga sikat na tao, paano sila nabubuhay, ano ba yung gusto ko makuha yung wala sa akin, ano ba meron siya, feeling mo puno yun, dun ka lalapit. Salvation. So ngayon, we all tried to achieve it in our own religion. Our own way. Sarili nating paraan. Kaya dalawa yung religion sinasabi ko kanina eh. Kasi yung isang relihiyon na yun is yung relihiyon ng sarili. So yun pala. And lahat tayo, guilty tayo. Lahat tayo pumalpak sa pagpuno ng gap kasi lahat tayo nabubuhay sa religion ng sarili. The Bible claims that we cannot earn our salvation, but He made a way to us by grace. Sino yung binabanggit ko kaya, no? Hindi mo ito mahanap sa kahit anong relihiyon, lalong-lalo na sa relihiyon ng sarili mo. Hindi mo makikita na alin, ulitin ko, the Bible claims that we cannot earn our salvation. Kahit anong paghirap natin, kahit anong try natin, hindi mo makukuha yung salvation na yun. Hindi mo ma-fulfill yung gap na yun. Hindi mo mahahanap yung destiny mo dahil lang dun. Pero, merong gumawa ng paraan.
May isa lang gumawa nun. So ngayon, may nagtanong na ba siguro sa inyo, dahil nag-church tayo lahat, daga HDP, tapos may nakita, nag-pray to, ganyan, or nagpa-fasting to. Religious ka ba? Tapikin mo ulit yung katabi mo, religious ka ba? Come on, parang converse ka. Religious ka ba? Yan, are you religious? Nag-church ka ba? Check. Nagpa-pray ka ba? Check. Nagbabasa ka ba ng Bible? Nagpa-fasting ka ba? So, alam nyo ba, tanong ko to sa inyo, ginagawa nyo ba kaya? Kung yung makikita sa inyo na Christian kayo, do you do it in public? Do you do it everywhere? Or pag wala lang nakatingin? So, balik tayo sa tanong. Are you religious? Sa totoo lang, gumagana lang yung tanong na yan pag hindi ka Kristiyano. Gumagana lang yung tanong na yan to all kinds of religion except one. Except sa atin. Mamaya, ililinaw ko pa. Kasi ang basihan ng ibang relihiyon is yung effort. Yung effort na nagagawa mo ba o hindi? O nagdidibo ka ba o hindi? O ganon. O mukhang may nakikita na kayong pattern ba? O nag-church ka ba? Hindi ko naman nag-church. Doon nakatingin ang relihiyon ng sarili. Sumusunod ka ba sa utos ni Lord? Hindi naman eh. Pupunta ka sa church, naka-shorts ka eh. Wow. Ganun ba? Yun ba ang tama? Hindi eh. So dito kasi nakabase sila sa ritual, sa tradition, panlabas in short. Sabi mo sa katabi mo, panlabas lang yan eh. Yan. Pwede talagang maging good. Let's say, I'm a good Muslim. Oh, kasi ginagawa ko to, ganyan. I'm a good Buddhist, ganyan. Kasi ganito. I'm a good Christian, I'm a good Catholic, I'm a good whatever. Pero panlabas lahat yun. Yun ang basihan nila. Sabi mo sa katabi mo, work, work, work. Para sa salvation. So, tapikin mo ulit. Sige na, ayaw niyong kausapin yun. Sabi mo, wag ka masyadong try hard. Yan, at least may naririnig na ako. Para sa ating mga nakatanggap kay Lord, baliktad. Baliktad pala yun. So, ang totoo, ang question, are you religious? No. No. Sabi mo, hindi ako religious. Yan. We are not religious. Si Lord. And basahin natin 1, 2, 3. For it is by grace you have been saved. Through faith and this is not from yourselves. This is the gift of God, not by works, so that no one can boast. In short, in Tagalog, hindi ikaw yung nagligtas ng sarili mo. Si Lord yung nagligtas sa atin para walang makakapagyabang. Na pag-akyat mo ng langit, ano ginawa mo para makaakyat ka na lang? Ay, kasi nagpakain ako ng mga tao. Ay, kasi nag-church ako. Ay, kasi nagidibo ako. No. Si Lord, siya yung gumawa ng paraan. Siya yung gumawa ng lahat ng bagay para sa atin. Pinanganak siya dito sa earth. Ano pa? Na-try niya lahat ng nararanasan natin ever since nung lumalaki tayo, growing up. Naranasan niya yung naranasan mo. Pero, ginawa niya, sinunod niya lahat ng 613 commandments ng Book of Moses. Sino dito nakaka-memorize ng 10 commandments? Wala. Yung mga nagba-Bible school, 10 commandments, let's go. Wala. 10 commandments. 10 pa lang yun. So meron, pag na-memorize mo na yung 10 commandments, meron ka ng 603. O game. Sino may kaya nun? Isa lang ang nakagawa nun. Sinunod niya lahat ng Mosaic laws. Ni isa walang pali. He was blameless unto God and unto man. Wala talaga. Pinahiya siya. Pinili pa yung iba kaysa sa kanya. Oh! Sinaktan siya, binugbog siya, at binuhat niya yung cross. At doon din siya pinako.
hindi dahil sa ginagawa natin, kaya tayo naliligtas. Para nga walang magyabang, pero merong isang gumawa nun. Basahin natin, Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this, while we were sinners. Oh, grabe. Christ died for us. So, namatay pala si Lord, hindi dahil ang galing mo. Hindi ang galing ni Mimo, hindi ang galing ng worship team, hindi galing ng kung sino man. No. Habang marumi ka pa, while we were still sinners, Christ died for us. Namatay si Jesus kasi inisip niya ikaw. Inisip niya tayo. Ay, hindi ka makakaakyat talaga ng langit kahit anong gawin mo. Hindi talaga makakaakyat si Mimoy. Pero, sige, mamamatay ako para kay Mimoy. Ganon yung nangyari. So, question. Kuya Moy, so kung si Lord na pala, gumawa ng lahat, so pwede na, kahit anong gawin natin. Okay lang pala, papatawarin niyo tayo di ba? Natanong yun? So, salvation is a gift. Kung naalala ng mga youth, ano yung armor of God? Helmet of salvation. Saan nakalagay? Sa ulo. Ang tanong ko sa inyo, ang helmet ba, kahit sa mga nagmumotor, ang helmet ba nasisira? Oo o hindi? Yes. Kaya helmet, pag nagka-dent or nag-crack, susuotin mo pa rin ba yun? Siguro pansamantagal. Pansamantala. Pero ano yung kailangan mo? Kailangan mo i-replace na. Kailangan mo i-renew na yung helmet mo. Kasi nga, ano kaya, mas delikado, mas maaksidente ng walang helmet o yung sirang helmet? Actually, mas delikado yung sirang helmet. Ano lang yun, based on my observation. Meron kasi dati, nakita ko yun na post. Suot niya sirang helmet, may crack na. Naalog lang siya ng konti. Yung pala, may tumusok na sa ulo niya, yung helmet niya. Aray. So tayo, dahil salvation, it's a gift. Hindi yan pwedeng excuse na, okay, na-save na pala tayo once save, always save. Hello, ang salbabida nabubutas. Ang helmet nasisira. So ano yun, kuya? Pag nasira na, wala na. Hindi, kaya kailangan mo i-renew. Yun. So ngayon, if salvation is a gift nga, what role do our actions play? Ano na yun, Kuya Moy? So kung libre nga ulit yung salvation, tama nga, natanggap ko na yung salvation, natanggap ko na si Lord, binigay ko na yung buhay ko sa Kanya, umiyak pa ako noon, naalala ko, nag-prayer of acceptance ako. Para saan yung mga actions natin? So yan, next na po tayo. Pakibasa, 1, 2, 3, good works for salvation versus good works because of salvation. So, ang pinagkaiba ng dalawa na yan, good works, yung mga mabuting gawain para maligtas ka versus good works, mabuting gawain dahil naligtas ka. Isa, para maligtas ka. Yung isa, dahil naligtas ka. So ngayon, tingin ka na sa katabi mo, saan ka dun? Aling ka dun? Yun. Sino dito? Siyempre, lahat naman halos naging estudyante, school. Yes? Merit-based religion or grace-based religion. Ayoko masyadong ibanggit na yung word na religion, pero dahil lang para hindi tayo maguluhan. Alin ka dun? Saan ka ba nabubuhay? In grace ni Lord? Or kaya ka magche-church kasi gusto ko magka-brownie points kay Lord? Ganon. Minsan may ganon talaga. Hanggang ngayon, meron pa rin. Ang difference ulit ng merit or yung religion ng sarili, ano yun? Panlabas. Yun yung una. Outside, in. Yung sa atin or yung totoong religion, from the inside out. So, yun, game. Ano tayo? Outside, in. Dito naman, inside,
out. Okay, gets nyo. So, hindi lahat ng relihiyon or way of life makakatanggap talaga ng salvation nila. In the same way, hindi lahat na nagsasabi din na Kristiyano sila, ay totoong Kristiyano sila. So, alin ka nga dito? Kailangan tanongin mo sarili mo, Lord, saan nga ba ako dyan? Kaya ba ako gumagawa ng mabuti? Parang feeling ko gusto ko maligtas ako? Or kaya ako gumagawa ng mabuti kasi alam ko naligtas na ako? Pakibasa sabay-sabay, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo pumalpak. Palakpak sa mga pumalpak. Woo! Pero, next slide po tayo. Nag-skip ba? Ay, nawala. Hindi ko lang nalagay. Pero yan, real Christianity is not a religion. Kaya kanina, binabanggit-banggit ko yung salitang religion, kahit ako naiirita na ako sa salitang religion. Ang totoong pagiging Kristiyano or anak ng Diyos ay hindi siya relihiyon. It is a relationship. Kung binayaran ni Lord na ang buhay natin, ang buong buhay niya, ibig sabihin na nun, hindi na ikaw yung may-ari ng buhay mo. So, ano na gagawin na natin? Kuya mo, sige, binayaran na ni Lord. Ito na. Pakibasa. Ito ang gusto ni Lord Luke 14, verse 26, 1, 2, 3, go. If anyone comes to me, does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Wow! Sino dito may sama ng loob kahit sa sarili niya? Ako, minsan. Hindi ka daw pwede. Hindi daw tayo pwede maging disciple ni Lord. Next slide ko. May karugtong pa yan. Luke 14 verse 27, and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Boosh! Another one. Pag hindi mo daw kayang ibuhat yung sarili mong cross and follow Jesus, hindi ka daw pwede. May dugtong pa yan, hindi pa tapos, ito pa. Luke 14 verse 33, in the same way, those of you who do not give up everything, you have everything you have, you cannot be my disciple. Everything. Una muna, walang muna sama ng loob. Sino dito may sama ng loob? Isa na ako din doon. Sino dito may, yung kanina, does not carry your own cross? Sino dito may mga problema niya? Ako, katamaran. Ako, grabe yung katamaran sa buhay ko, promise. Kailangan carry my own cross. Ano yung gagawin ko doon? Ay, Miyomoy, kailangan mong sumipag. Kailangan bubuhatin mo yan. Hindi ba pwede si Lord na lang gumawa nun para sa akin? Kaya katamad Kailangan carry my own cross. Ito naman yung huling-huli. In the same way, those of you who do not give up everything. Lahat. Sabihin mo sa katabi mo, lahat. Bibigay mo kay Lord yung lahat. Yun yung sagot sa kanina. Ibibigay mo kay Lord lahat kasi binigay niya lahat para sa'yo. Doon at doon lang makikita mo na isa kang totoong Kristiyano. Doon at doon lang makikita mo nandun ka sa totoong relihiyon, yung tamang religion na sinasabi ko kanina. The true religion is not a religion, it's a relationship. Tapigin mo ulit katabi mo, relationship. So, ang relationship, binigay na nga ni Jesus yung all of me loves all of you. So, di ba binigay ni Jesus yung lahat niya? Para kanino? Para sa'yo. Dapat ganun din. Di ba? It's a relationship. So, next slide po tayo. Malapit na ako matapos. Pinibilisan ko lang actually. So, wala kasing ibang paraan para nga makaakyat ng langit. Walang ibang paraan para maging fulfilled. No other way. Kahit itry mo pa yan, any walk of life pa. Sige, feeling mo masaya ka sa pera, kakabahan ka naman, paano tumagal yung pera na yun sa'yo?
naging masaya ka sa sa friends mo or sa mga kasama mo, one day magtataka ka kung sasamahan ka ba talaga as friends. Kasi kahit nga mag-asawa, sabihin pa rin, mahal mo ba talaga ako? Iyo. Minsan mag-aaway-away, di ba? Lahat gulo. Pero ito yun. Hindi yung friends mo, hindi yung kakilala mo, hindi yung sarili mong lakas. Sabi ni Jesus sa John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father. No one comes to the Father except through me. So, iisa lang talaga yung daan. Iisa lang talaga. Ano yung gusto ni Lord in short? Complete obedience. Gusto ni Lord talaga, ito yun, kung gusto mo talaga, maging totoo kang Kristiyano sa mata ni Lord, you have to have this. Complete obedience. Ang salita ng hari, hindi nababali. Hindi salita namin, hindi salita ng ibang tao. Once na may relationship ka kay Lord at naririnig mo siya at nababasa mo pa yung salita niya, tapos wala kang complete obedience, you're still doing the fake religion, yung religion ng sarili. Pero, malaking pero, but if we follow God talaga, as in, buong buhay mo, fully surrendered kay Lord, doon mo makikita sino na yung Diyos talaga ng buhay mo. Yun. Karamihan sa atin, honestly, isa rin ako nun dun. Marami lang, gusto lang hanggang sa church lang si Lord. That is the fake Christianity. Sadly, maraming ang ganun. Maraming fake Christian. Maraming fake na naniniwala kay Lord. And yung fake Christianity na yon is the religion of self. Yung sarili nga. Na minsan tayo, kahit even yung mga pastors, I'm sure, may times na bubulag tayo sa sarili natin. May times, feeling natin hindi makakagalaw yung church pag nawala ako. Or what? Feeling mo ganun. Feeling mo hindi mabubuo yung salvation kung hindi ka rin gumalaw. Which is yun yung pride natin eh. Minsan yun yung kaibangan natin eh, na kailangan kong gumawa ng something. Kailangan ko gumawa ng something para okay, para may merit, may good points. Which is not. Hindi talaga yan. Sabi dito sa Matthew 16 verse 25, for whoever wishes to save his life in this world will eventually lose it through death. But whoever loses his life in this world for my sake will find it. And that is life with me for eternity. Grabe. Tayo, tinatry talaga natin. Honestly, di ba? Yan ang, ganyan tayo pinalaki sa mundong ito eh. We try to save our own life. We try to do our things our way. Lahat tayo, pag may problema, sige, pag-pray mo lang yan. You're on your own, ganyan. Pero hindi natin alam si Lord nga dapat talaga. Ang tanong, inaalaw mo ba si Lord talaga gumalaw sa buhay mo completely? Ang tanong, do you have yung complete obedience nga ba? Na, eto naalala ko, babanggitin kita Yuriman. Naalala ko si Yuriman, sabi niya, na-miss ko yung ganun, yung parang tatanungin ko si Lord every moment kung tatawid ba ako dito. Grabe! Kahit ako, di ko pumasok sa isipin, nga no. Grabe. And that's a sign. That's a sign na sobrang complete obedience meron sa heart niya. Na tatanungin mo si Lord kung kakain ka na ba o hindi pa. Sino ganon? Grabe weirdo ka na. Wee! Hindi. Kasi whoever wishes to save his life, feeling ko kaya ko naman Lord, okay lang. Tsaka ka na lang lalapit kay Lord parang frigidaire pag may kailangan ka na. Pero ito nga, sabi daw, but whoever loses his life, parang wala ka ng control, wala ka ng buhay, pati sa sarili mong pagkain, tatanungin mo pa si Lord kung kakain ka na ba? Hello, tignan niyo yung reward. Whoever loses his life in this world for my sake will find it. That is life with me for all eternity. Grabe.
So, ang tanong, ulitin ko, are you a true Christian or a fake Christian? Yun na. Hindi na yung religion. Pang-introduction ko lang yun eh. Do you really surrender everything to Jesus? Ngayon, gusto ko ask yourself na this time, kausapin niyo si Lord right now. Bago ako may pakita mo ng video, Lord, tama pa ba yung mga ginagawa ko ngayon? Ask mo si Lord, Lord, sinusurrender ko ba talaga ng todo-todo yung buhay ko sa'yo? Or nagpapakitang tao lang ako, pupunta lang ako dito sa church? Nanonood lang ako ng live, nakikinig ako ng preaching, feeling ko ang spiritual ko na, feeling ko ang lalim ko na, dami ko ng lessons, ina-apply ko nga eh. Pero have you really? Etong tanong na to, hindi para sa mga baguhan lang, pero sa mga matatagal na din. Kasi may times, ang zombie natin nabubuhay eh. Talaga bang pinapatayin mo na ang iyong sarili para kay Lord? Do you surrender your life to Jesus? Pwede na po i-play yung video. Yan. When you watch this, I want you to watch with your heart open.
Yan. So I would like to challenge you. Kung naintindihan niyo yung video kanina, grabe si Lord, no? Sobrang mahal niya tayo. Kaya kung pwede, I would like everyone to stand right now. Ngayon, tanungin mo na sarili mo ulit. Lord, will I surrender everything? Yun yung tatanong niya. Will you surrender everything? So you just talk to God right now. All these times na feeling natin, nagagawa natin yung tama, kulang pa rin yun. Hindi talaga yung sarili nating lakas. If you agree na kailangan pa rin talaga natin ayusin, kailangan talaga natin lumapit kay Lord, kailangan talaga natin ibigay pa rin ang lahat sa Kanya, surrender everything to Him. I would like you to follow me in prayer. Sabihin mo, Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I need you, Lord. I need you, Lord. Lord, Lord, binibigay ko po lahat sa inyo. My spirit, my soul, my body, Lord, is yours. Yung aking pamilya, Lord, aking angkan, Lord, aking dugo, Lord, binibigay ko, Lord, sa inyo. Thank you, Lord Jesus, Thank you, Lord Jesus, for giving up your life for giving up your life for me. for me. Lord, isulat niyo po Lord, isulat niyo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay sa langit. sa langit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Right now, just feel the presence of God. And I will continue to pray. Lord, you have heard, Lord, the prayers, Lord, of your people, Lord. And alam ko, Lord, sinulat mo, Lord, yung mga pangalan namin lahat, Lord, sa aklat ng buhay dyan sa langit, Lord. At hindi mo magagawa yun kung hindi mo binigay yung buong sarili mo para sa amin, Lord. We need you, Lord. And we're here, Lord. We ask, Lord, to transform us, Lord. Yung mga kulang pa rin sa amin, Lord. Yung mga hindi pa rin namin inaayos sa aming sarili, Lord. To carry our cross, Lord. To carry, Lord, yung mga, yes, Lord, yung problems namin, Lord. We lay them, Lord, at your feet, Lord. At makita kayo, Lord, sa buhay ng bawat isa. Lord, na hindi kami fake, Lord, na Kristiyano, Lord. Ang His dwelling place, Lord. Hindi fake Christianity ang dala-dala, kundi kayo mismo, Lord, a relationship with you, Lord Jesus. Kaya right now, sige, taas mo yung kamay as we sing this song. I'm forgiven because you were forsaken. Yes, Lord. I'm accepted. You were condemned. You were condemned. I'm alive and well. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. Galing sa puso. Amazing love. How can it be How can it be? that you, my King, would die for me? Amazing love. Amazing love. I know it's true. I know it's true. It's my joy to honor you.
alam ko, nag-pray na kayo ng acceptance prayer. Ngayon, make a promise. Make a covenant with God. Sabi mo, Lord, ito ang promise ko para sa'yo. Lord, ito ang gagawin ko para sa'yo. Dahil binigay mo ang iyong buong sarili para sa akin, Lord. Dahil binigay mo ang iyong buhay, Lord. Hindi mo tinipid ang iyong dugo. Wala kang tinago pa. Binuhos mo lahat para sa akin, Lord. This is what I will do for you. Make a covenant right now. Lord, I will serve you all the days of my life, Lord. Lord, I will worship you, Lord. Makikita ka sa buhay ko, Lord, na ako isang totoong anak mo, Kristiyano, Lord, na totoo, Lord, na hindi peke, Lord, na hindi dala-dala yung peking relihiyon, Lord. Lalapit ako sa inyo, Lord, at mag-aabot pa ako ng mga tao, Lord, papunta sa iyo. Yes, Lord. Come on, just open up your mouth right now. Just worship God. Just sing praises to Him. Chorus. Sing amazing love. Oh, Amazing love. amazing love. How can it Yes, be? Lord, as we How sing, can Lord. it be that you, my King, would die rise from the heart. for me? Oh, we worship you, Lord. Amazing love, I know it's true. I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love. How can it be? How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love. Amazing love, how can it be? How can it be that you, my King, would die for me? Yeah, amazing love, I know it's true. I know it's true. It's my joy to honor In you. all I do. In all I do, I honor you. In all I do. In all I do, I honor you. In all I do, I honor you. Now make this your prayer. You sing, Lord, you are my King. Maghari ka, Lord, sa buhay ko. Sa lahat ng desisyon ko, sa lahat ng gusto ko. Lord, sinasantabi ko, Lord, para sa iyo. For my offering, Lord, is a broken spirit. Jesus, you. Yes, Lord, my offering, Lord, is my life, Lord. Hindi na ako, kundi kayo, Lord. Jesus, you. Galing sa puso, receive mo. Come on. Make this your prayer. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love. Amazing love, how can it be? How can it be that you, my King, would die for me? Yeah, amazing love, I know it's true. I know it's true. It's my joy to Sing one more time. honor All the you. voices, all the voices, sing. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for Hear me? your people, Amazing love, I know it's true. I know it's true. It's my joy
Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you In all I do. in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I Yes, Lord. honor you. Let's pray pa to end. Lord, salamat po Lord dahil binigay mo nga iyong buong sarili Lord. And we are here Lord. Narinig niyo Lord yung aming promise Lord. Last week Lord, nagrepent kami sa mga aming pagkukulang. Ngayon naman kami Lord, ang gagawa Lord. Pero hindi dahil Lord para maligtas mo kami. Dahil niligtas mo kami, we will do this Lord for you. And we promise you Lord, yes Lord, to be your sons, to be your daughters, Lord. To move in the kingdom, Lord, of heaven, Lord, in this place, Lord. So ngayon, I ask again, taas niyo po ang inyong mga kamay to receive this benediction prayer. Sabi dito sa 2 Corinthians 13, verse 14, May the grace of our Lord Jesus, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. Beloved, we wish above all things that we will prosper, be in health, even as our souls prosper. Now may the God of hope fill you with joy, peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious upon you. And the Lord lift His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Ayan, pwede na po tayo mag-offering, mag-tithes. Thank you, Lord. I-bless you po, Lord, ang aming tithes and offering, Lord, for the church, Lord, para magamit ito, Lord, sa inyong kingdom, Lord. Ang my King, Jesus, you are my You are my King. You are my King, Jesus, you are my King, you are my
sa lahat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede na po tayo mag-announcement na. Okay na po. We can be seated. Tama ba? May announcements ba? Di ko na alam. Yan. Ayun pala, let's pray for the food. Sige. Lord, salamat Lord sa aming kakainin, Lord. Bless niyo po, Lord, ang itong pagkain na to, maging kalakasan po namin, Lord. And also, Lord, yung mga hindi pa nakakain sa oras na to, Lord, pakainin niyo din, Lord. Thank you, Lord, as we have fellowship together, Lord. Kayo po, Lord, ang kasama namin in Jesus' mighty name. Amen. Yan. Ano na, no? Announcements. Yan, may announcements tayo. Wow! Ang galing. Okay. So, every Monday, 4 p.m. sa Edenville, Honor Rizal, si Pastor Ursi. Nandiyan ba si Pastor Ursi? Wala. Hindi ko na. Yan. Yan yung Bible study at Alfred's house. Galing. Yan. Dito naman, sa La Canaria Compound, Bible study. Every Thursday, 3 p.m. naman. Thursday 3 p.m. 19 Chamson Street, Kalayaan, Angono, Rizal. Kay Pastora Rachel. Yee! Dito, Bible study. Oh, Pastor Rachel naman. Lupit talaga. Thank you, Lord. Bible study kaila Kuya Joel at Ken's house. Every Friday naman sila at 4 p.m. Kanjernay, Kalayaan, Angono, Rizal. Pastor Uzi pa rin. Let's go. Bible study naman, Santa Ana, Manila. Every Saturday, ito, kay Tito Jeremy, kay Pastor Jeremy. Every Saturday, 8 a.m. to 10 a.m. Ang galing. Ano ba? Ito, online naman. Online Bible study, Women's Fellowship. Every Saturday, 8:30 p.m. Tayo din dapat, youth, no? 8:30 p.m. via Google Meet kay Pastor Rachel din. Sheesh. Ito naman, online prayer meeting. Na-encourage namin lahat. Sumama kayo every Wednesday, 8 p.m. Pag may time kayo, try nyo. Sumama kayo sa prayer meeting. Kung gusto nyo lumalim pa sa pag-pray, gusto nyo pag gumaling sa pag-pray, and talagang mapag-pray ang ating bansa, even the church, even yung mga gusto nyo pang ipag-pray kahit personal pa yan, or may emergencies or problems, dito, lapit kayo tuwing every Wednesday, 8 p.m. via Google Meet. Yan. Dito naman, HDP Taytay, Sunday service. Ito, every Sunday din siya, pero 9 a.m. to 11, dun sa number 2, Deerham Street, Meralco Village, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Wow. Ayun lang. Okay. So, pwede na po tayo mag-cell group. Pero wala na akong nilagay na questions kasi natanong nyo na kanina and I'm sure nasagot na ni Lord para sa inyo din. So, mag-fellowship lang tayo, kamustahan. Ay, pala sa live. Sa mga nanood sa live, salamat po. I hope na blessed lahat. Thank you. Thank you. Signing off. Signing off. Signing off. Jojo. Ayan. Okay na. Bye-bye na. Bye-bye!